Brother April. Manalangin tayong lahat, dakilang Diyos na buhay, salamat. At ligtas po mga anak mo mula sa mga iba-ibang mga hindi magagandang sirkumstansya dala po ng bagyo. Salamat Lord, bagamat meron mga discomfort, nakita mo ang kauhawan nila sa iyo at narito sila sa panambahan. Kaya Lord, they acknowledge na ikaw ang need talaga ng bawat isa. And Lord, basbasa mga aming isipan ang may puso upang sa ganon masagana at malaya maitanim ang mga salita mo sa bawat puso. At ito po ay magbunga, bunga that will last, Lord. Magkaroong impact sa buhay nila, kasama nila sa family, sa paligid. I pray, Lord, sa aming pagpapakumamba, kung meron pong mga may karamdaman ngayon, ay pagalingin mo. Kung meron pong mga nalulungkot o nawawalang pag-asa, kausapin mo sila, Lord. Comfort mo sila. Kung meron, Lord God, maaaring may nagawang hindi po magandang bagay at naramdaman nila na it has offended you. Sila po nagsisisi, Lord, in time team, patawarin mo, Panginoon. God, kausapin mo kaming lahat, isulat mo yung mga turo mo, mga aral mo, mga instruction mo, mga salita mo sa aming puso. Upang sa ganon ay ito po ay maging lifestyle na namin. Tanim mo sa aming puso rin, Lord, ang kahalagaan ng pagpapasa sa iba, mabagay about you. Upang next Sunday ay sila naman po ay makasama namin sa pagsamba sa iyo. Salamat, itong aking samot dalangin, Jesus' name, lahat magsabing amen. Deuteronomy 21 verse 10 hanggang verse 12. When you go to war against your enemies and the Lord your God delivers them into your hands and you take captives. Verse 11, if you notice among the captives a beautiful woman and are attracted to her, you may take her as your wife. Verse 12, bring her into your home and have her shave her head, trim her nails. Pwede lang po kayo mo po. Maring ang iba sa inyo ay may mga pinagdadaan, may mga problema, may mga pagkukulang sa mga pananalipi. But, tignan natin yung positive thing, no? Dami ngayon mga taong wala sa church dahil marahil sira ang church nila. Naglilinis, nag-aayos sa bahay, naglilimas. Dami pong distraction lang ngayon, dami ring mga namatayan. For example, si Rona, yung manugang ko, kaya wala sila ngayon. Ang kanyang kapatid, bata pa, mga 40 plus, na kuryente last Wednesday ba yun? Tuesday sa Malabon. Kaya nasa Sariaya sila ngayon kasi doon ililibing. And still, masasabi natin blessed pa rin tayo. Dahil wala namang balita na nasiraan sa inyo. O binaha. Kanina nagtanong ang iba sa inyo, binaha ba kayo? Wala naman. Dalawang pastor ang nag-message sa akin, humihingi ng tulong. Dahil nga binaha, nasiraan sila. Ang isa sa Mindoro, ang isa naman ay tiga Zambales. Kaya, let's be glad, no, na mas mabuti lang sila lumalapit sa atin kaysa tayo nanghihingi. Ibig sabihin, may nangyaring hindi maganda sa atin, di ba? But, sa mga bagay na yon, sa mga pangyayari na yon, I hope magkaroon tayong mga aral, mga lessons, magkaroon tayo ng mga malalalim pag-iisip, maling may sinasabi ang Diyos
Nadagdagan na may mga bansa na may digmaan. Nag-aaway ngayon, Thailand, tsaka Cambodia. Ang baha mukhang hindi lang sa Pilipinas, pati mga mayayaman ng mga bansa. Grabe ang distraction. Is God telling us something? Hindi ba ito yung mga magandang pagkakataon para mag-isip para sa kapwa? Anong pwede natin gawin para mailapit sila kay Lord? Kasi yun naman pinaka-importante. Sa mga namatayan, wala tayong magagawa. Pero sa buhay, meron pa tayong magagawa. Naalala ko, bata pa ako, madalas ko naririnig mula sa bibig ng tatay ko. Sabi niya, don't cry over spilled milk. Sa Tagalog, huwag mong iyakan yung natapo na gatas. Alam niyo, ito yung mga problema ng marami eh. Yung emotions nila ay nakatuon dun sa natapon. Eh, wala na tayong magagawa ron. Tapos na. And so sad, yung mga mahihina sa emotions, paulit-ulit doon lang sila bumabagsak, yun ang binibigyan nilang pansin, yung nawala na. Yung nangyari na. Yung natapos na, yung nakaraan. Instead, focusing doon sa natitirang gatas pa. Dahil, makakatulong pa rin yun. May magagawa ka pa para doon. Like sa living, may magagawa pa tayo. Sa buhay natin ngayon, no matter anumang past na pinagdaanan ito, yung anuman nalalabi sa iyo, may magagawa ka pa dyan. Unlike yung nangyari na, wala na tayong magagawa dyan. Can you say amen? Tama po ba? So, let your emotions dwell sa mga bagay ngayon, sa future, dahil may hope pa tayo dyan. May magagawa pa tayo dyan. Lalo kung patungkol ito sa mga buhay pa. Tama po ba? Naiintindihan niyo ako? Kaya sa ating lahat, whatever spilled milk nangyari sa buhay mo, may natitira pa. Focus ka dyan. Kaya huwag natin sayangin ang bawat araw na lumilipas. Lalo na kung maraming spilled milk nangyari sa buhay natin. Let's start bearing fruits. Fruits that will last. Kaya meron pong binanggit sa Ephesians 5:15 hanggang 17 sa Amplified Bible version, therefore see that you walk carefully. Wait lang ha. Therefore, see that you walk carefully. Anong ibig sabihin carefully? Living life with honor. Sa mga maraming spilled milk, wala nang honorable doon. Pero, doon sa natitira, you can make things. Sa natitira sa buhay mo na maging honorable sa Diyos. Living a life with honor, purpose, and courage. Shunning those who tolerate and enable evil. Iwas na. Not as unwise, but as wise. Pagka sinabing wise, it means sensible, intelligent, discerning people. Verse 16, make the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence. So yung natitirang gatas,
kung babalikan natin yon, ang sabi rito sa verse 16, using it with wisdom and diligence. Why? Because the days are evil. The days are filled with evil. Ito na yung nangyayari. Nakikita natin. At palala pa ng palala yan. Pasama ng pasama yan. Palago ng palago ang kasamaan at kababuyan. Verse 17, therefore, ito yung conclusion about yung paalala ni Pablo sa iglesia ng Episo. Ang sabi niya, therefore do not be foolish, thoughtless. Anong ibig sabihin thoughtless? Hindi nag-iisip. But understand firmly, grasp what the will of the Lord is. Yan nabanggit ko sa inyo kanina, maring may nasiraan, may namatayan. God might be saying something sa ating lahat. Alamin natin, Lord, ano ang purpose mo rito? Anong will? Anong sinasabi mo sa akin? Then going back sa mga ibang verses, ang sabi rito, taking advantage of its opportunity. Huwag ka na magsayang. Now, ang title ng message natin this morning is, Freed to be Captive. Anong ibig sabihin freed to be captive? Pinalaya ka, tapos upang bihagin ka. Yun ang Tagalog nun. Pinalaya ka para bihagin. Parang, ba't ganun? Pinalaya mo, tapos para lang bihagin. Now, balikan natin ang Deuteronomy 21, particularly yung, basahin natin ang buo, mula verse 10. Ang sabi niya, when you go to war against your enemies, and the Lord your God delivers them into your hands, and you take captives, you may binihag. At doon sa mga bihag, nakita kayo ng maganda, tulad ni Victoria, ni Vicky. And you may take her as your wife. Why? Attracted ka. So, pinapayagan yan yung time na yon. Now, gusto ko maintindihan nyo ito, mga kapatid. Sa panahon ng digmaan, walang maganda. Maraming namamatay. There's nothing beautiful about the war. Maraming nasasawi, maraming namamatayan. Pero ang sabi rito, pag meron ka nakita magandang babae, wag mo bastusin. Hindi porket digmaan. Wag mo silang babuyin. Respect them. Give them honor. Kapatid, pakinggan nyo na mabuti ito, ha? Dahil later on, meron mga gustong bagay na unawain nyo. Hindi porket masamang pinanggalingan natin. Ewan ko kayo, no? Ako, alam ko yung pinanggalingan ko. Hindi maganda. Mukhang maganda lang. Pero hindi maganda ang Pasko. Parang matino lang ako, Brother James. Pero hindi talaga ako matino. But it doesn't mean na pangit ang pinagdaanan ko ay magbababuyan tayo. Hindi porket pangit yung pinagdaanan ng katabi mo, ay may dahilan ka na bastusin mo siya. Hindi ko alam kung meron sa inyong katulad ko na galing sa pusalian ng karumihan. I've been there. Kaya, amazed ako bakit ako tinawag ni Lord maging pastor. So ito yung sinasabi ng ating text. Hindi porket may digmaan ay may karapatan ka mambaboy. O hindi magbigay ng honor. O magbabastusan kayo. Another thing about tong verse na to, ang ganda eh. Kaya makinig kayo mabuti, maganda mag-take notes kayo. Meron silang kaugalian before
na pagka sa panahon ng digmaan at meron ka nakita magandang babae, hindi mo kaagad siya kukunin. Bibigyan mo siyang 1 month, exactly 1 month, para maaring may namatay sa pamilya nila, para mag-grieve, para umiyak. 1 month lang ang binibigay. Then para mapag-isip-isip din sila, iba na itong mangyayari sa akin. Mababago ang lahat. May iiwanan ako. Nasusundan niyo ako? Kaya binigyan sila ng 1 month para makapag-isip-isip. And para mapag-prepare sa mga mangyayaring pagbabago. Then after 1 month, kukunin na sila. At anong gagawin? Kakalbuhin. Parang ito, nagpakalbo kahapon. Then ang sabi doon, ititrim din ang nails. Nabasa nyo ba? So mula sa ibang itsura, bago silang magpapakasal, merong ibang itsura. Kaya nga, binigyan silang 1 month para mapag-isip-isip. At matanggap nila kung ano yung pagbabago sa itsura na gagawin nila. Now, I hope hindi nyo makalimutan to, no? Habang pinakikinggan nyo itong mensahe. Unang-una, importante kapatid, panahon ng digmaan, hindi porket nasa digmaan, may karapatan kang babuyin, bastusin. Hindi porket pangit yung pinagdaanan ay may karapatan ka ng hindi galangin. So mahigpit yung kapatid na pinapaalam dito. Then bibigyan sila ng 1 month para mapag-isip-isip kung ano mga at makapag-grieve kung meron namatay sa family nila and to accept yung new things, at magsabing new things na pagdadaanan nila kapag kukunin na sila. So, makikita natin, they were freed, but taken as captive. Now, kaya sa ating lahat, sa mga tumatanggap ng katotohanan na lahat tayo ay nagkasala at walang mabango sa atin dito sa harapan ng ating Panginoon, we need to be freed mula sa mga maling pag-iisip, mula sa hindi magandang nakaraan, mula sa mga dating kostumbre at tradition at paniniwala para maging captive tayo ng ating Panginoon. And before I would like to continue, kapatid, meron gustong paisip sa inyo. There are times tayo nagdidikta kung kailan natin sasagipin ang isang tao na gusto ni Lord sagipin mo. Maring kapatid man siya, maring asawa mo siya, mga magulang mo siya, maring anak mo siya, maring kapitbahay. Alam niyo may mga tao, ang dami pang dahilan. Lord, pagpapastingan ko muna to. Lord, ang dami. Hanggang sa umabot na ng 1 month, 2 months, 1 year, hanggang sa malalaman natin, meron ng pangit nangyari sa pamilya o maring namatayan na. Kaya spilled milk, sayang. Minsan tayo nagdidikta kung kailan tayo magsasagip ng tao. And ako naniniwala, marami sa inyo may ganong klaseng pag-iisip. Kaya ang dami napapahamak. Ang dami nasisirang buhay dahil we delay. We hinder yung plano ni Lord na magsagip ng buhay sa pamamagitan natin. Tayo nagdidikta ng kondisyon. Kung kailan mong gustong puntahan, kailan mong gustong sharean, kailan mong gustong bahagian mga salita ng Diyos. Going back sa ating text, 1 month lang ang binibigay. And they will be taken captive para
mapangasawa. Now, freed to be a captive bride. Number one, anong unang gagawin mo? I-relate na natin ito sa spiritual, ha? Si Lord ang magsasagip sa atin. Si Lord Jesus ang magpapalaya sa atin. So, anong gagawin na ating pang Diyos? Una, number one, first, ika-capture tayo. So, Christ captured the bride from among his foe. Kalaban, kaaway. Doon siya kumukuha na mapapangasawa. And i-explain ko bakit tinawag na asawa ang mga anak ng Diyos. Later on na yan. So, saan kumuha na mapapangasawa ang Diyos? Sa kaaway. Dating kaaway. Mga lumalaban sa Kanya. Mga hindi sumusunod. Sa John 6:44 Amplified Bible Version, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, giving him the desire to come to me. And I will raise him up from the dead on the last day. So sinasabi sa atin dito na ang Lord ang nagpapalaya sa atin. Kinukuha tayong as a captive. Then matapos niya tayo kunin mula sa mga kaaway, ang sabi sa Ephesians 4:8 sa Tagalog, kaya't sinasabi niya nang umakyat siya sa taas at dinala niyang bihag ang pagkabihag. So yung bihag, dating kalaban, kinuha ni Jesus Christ, just visualize na kayo yon para bihagin niya. Okay, naiintindihan nyo? Parang ganito kapatid. Malalim ba yun? Hindi naman yata malalim. Parang ganito. Oh, praise God, mukhang di kayo nagkakasundo. Isa malalim. Brother Alex, hindi malalim. Praise God. Parang ganito, Brother Alex. So si Brother Alex nagre-represent sa ating lahat. Nang wala pa tayo kay Jesus Christ, kaaway tayo. Walang maganda sa atin. Kalaban tayo. Pero nung tumingin si Jesus Christ kay Alex, tayo, meron siyang nakita, uy, maganda to. Gusto kong pakasalan. Gets niyo? Pero tayo, ang tingin natin sa isa't isa, pangit yan. Masamang ugali yan. May pinagdaanan yan. Kaya nga, di ba, pinaalala ko sa inyo kanina, sa Deuteronomy 20, digmaan, walang maganda sa digmaan, pero wala kang karapatan, wala silang karapatan, mambaboy, manghusga. I hope nakikita niyo ang ating sarili. Ganun ang buhay natin. Walang maganda sa atin. Pero si Lord, may nakitang maganda kay Brother Alex na nagre-represent sa atin. Kaya nung binihag ni Jesus Christ si Alex, tayo yun, at pinalaya niya mula sa dati, kinuha niya ito as a bihag niya na. Hindi na si Alex bihag nung dati niya, but bihag na siya ni Jesus Christ. Okay na, Sister Vicky. Kaya ito yung sinasabi rito. Dila niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Sino-sino ang piniling mapapangasawa ni Jesus Christ? Kumuha si Jesus Christ hindi sa mga mababait. Hindi siya kumuha sa mga matitino, mga nagbabanalan, nagmamalinis. But God took His captive o mapapangasawa mula sa mga polluted race, mula sa mga tao na dati umaayaw sa Word of God, tumatanggi sa mga salita ng Diyos,
tumatalikod sa salita ng Diyos, sa mga tao na dati kaaway ni Jesus Christ. Lahat magsabi, tayo yon. Dati. Di ba totoo naman? Naalala niyo yung first time may nagbahagi ng Word of God sa inyo, tinanggap niyo ba kaagad? Baka nga naggaling-galingan pa kayo eh. Tama ba? Kaya kapatid, magpasalamat tayo. May nakitang maganda si Jesus Christ sa atin. Bagamat, awan ko lang, no? Pero ako, pangit ang Pasko. Pero may nakita si Lord sa akin. Ganon din si Lord sa inyo. May nakita. Kaya hindi kayo binaboy ni Lord. Hindi kayo binastos ni Lord. At kinuha kayong captive para pakasalan ni Jesus Christ. Who in past times were His enemies, from those who live in sinful pleasure. Ito tayo. Doon kumuha si Lord. Parang ganito, para mas maintindihan nyo, may gwapong lalaki, mayaman na lalaki, mabait na lalaki, naghanap ng mapag-asawa. Hindi siya pumunta ng mall, hindi siya pumunta sa parlor, pumunta siya sa beer house. Meron ka ba makikita matino sa beer house? Doon kumuha ng mapapangasawa, yung mabait, yung gwapo, yung mayaman. Hindi siya pumunta sa UP, hindi siya pumunta sa Ateneo, hindi siya pumunta sa UST. Pumunta siya sa beer house para kumuha ng mapapangasawa. Tayo yun. Amen? Tayo yun. Kaya napakapalad natin, kapatid. Napakapalad natin. Ang sabi sa Romans 5:10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, referring to Jesus Christ, lubha pa ngayon, nagkasundo na, ay nangaligtas tayo sa kaniyang buhay. So this was our life before. Dating hiwalay kay Lord, dating kaaway ni Lord. Siguro meron sa atin dito, sinusuka na ng pamilya, inayawan na tayo, kapatid. But through Jesus Christ, reconcile tayo sa Kanya. Can we say amen? Now, ano ang weapons na ginamit ni Lord? Kasi spiritual battle yan eh. Isipin nyo na, nanggaling tayo sa digmaan, magulo buhay natin. So, anong weapons ginamit ni Lord para masagip ka? Para mapalaya tayo sa dati nating buhay. Nandun ang bisyo, nandun pangangalo niya, nandun yan kabaklaan, katombohan yan, kapatid. Yun ang life natin. Ang iba sa inyo siguro, iba sa atin. So, hindi po biro ang ginawa ni Lord Jesus Christ para masagip ka upang maging asawa niya. Anong weapons niya? Ang krus. Ang death niya. Ang kamatayan niya, kapatid. Yung sugat sa buong katawan niya. Kapatid, yung mga betrayals, yung rejection, yung shame, yung accusation, ito yung mga weapons na ginamit ni Lord. Yung mga salita galing sa kanyang bibig, ito yung mga weapons na ginamit ni Lord para lamang masagip tayo. He was betrayed. He was persecuted. He was wounded. He was disgraced. Ito yung weapons na ginamit ni Lord. Dugo niya umagos, kapatid, hanggang sa umabot ang kanyang kamatayan. So, hindi biro, kapatid, yung armas na ginamit ni Lord para lang makuha ka, Sister Arlene, ng mga pangasawa niya. May presyo.
Hindi basta-basta ang weapons na ginamit niya. Sa totoo lang, buhay niya ang sinuko niya para kapatid masagip tayo sa dati nating buhay. Naalala niyo ba si Rahab? Di ba digmaan din yon? Naalala niyo yung kwento ng Wall of Jericho? Di ba digmaan yon? Ano si Rahab nun? Prostitute, masamang babae. Mula sa digmaan, isang masamang babae ang sinagip ng ating Panginoon. Ganon ang buhay natin. Naalala niyo si Ruth? Hopeless, rejected. At mula sa isang broken family, kapatid, sinagip siya ng ating Pangdiyos at binigyan ng magandang buhay. Ganon ang life natin. Pero hindi sa maliit na presyo. Dahil buhay ang binigay ni Jesus Christ para lang tayo mapalaya sa dati nating buhay at bigyan ng bagong anyo. Sa Ephesians 2:2, Contemporary English Version, you follow the ways of this world and obey the devil. Ito yung life natin. Sinong sinusunod natin noon? So kung tomboy ka, yun ang life mo. Ang sinusunod mo, si Satan. Kung bakla ka, kapatid, ang sinusunod mo ay si Satan. Kung ikaw makasalanan, ang sinusunod mo si Satan. Ito yung sinasabi sa Ephesians 2:2. You follow the ways of this world and obey the devil. He rules the world and his spirit has power over everyone who doesn't obey God. So powerful si Satan. So ito yung drive natin noon. Ang naghahari sa atin ay si Satanas. At sinasagip tayo ni Lord, kaya magpasagip tayo. Can we say amen? Kasi ang naghahari sa atin, kaya tayo gano'n, kapatid, gumagawa ng gano'n, nag-iisip lang hindi maganda, ang naghahari sa atin si Satan. At doon tayo sinasagip ni Lord. At para sagipin ka mula sa kapangyarihan ni Satan, buhay niya ang binigay niya. Shame! He encountered shame. He encountered betrayal. Marami nag-left kay Lord. Tiniis niya lahat yon dahil upang sa ganon, kung meron man sa atin being betrayed dito, meron man sa inyong iniwanan, meron sa inyong kapatid nakaranas ng shame, kapatid, dahil sa past natin, magkaroon ka lang healing. Magkaroon ka ng kapayapaan. Naintindihan niyo, kapatid? Hindi ko alam kung kayo nakaranas ka ng kahihiyan. Iskandalo ka sa bahay mo, iskandalo ka sa paligid. Dahil sa makababuyang ginawa natin. Pero ang tingin sa'yo ni Lord, maganda ka. Lahat magsabi, thank you, Jesus. Ephesians 2:13 hanggang 22, but now you have been united with Christ Jesus. Once, ito yung life natin before, once you were far away from God, but now you have been brought near to Him through, sa pamamagitan to, blood of Jesus. 19, so now you Gentiles, ito yung dahil natin na pinagalingan, hentil tayo. Galing tayo sa tribo ng hentil. Naintindihan nyo, kapatid? Part tayo ng Gentiles. Are no longer strangers and foreigners, but you are citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family. Wow, grabe. Dati pinagtatawanan tayo, dati linalait tayo, dati ang pangit ang tingin ng tao sa atin, iskandalo tayo, sakit sa ulo tayo sa pamilya. Pero sinagip tayo ni Lord. At ngayon ay pamilya tayo ng ating Pangdiyos. Verse 20, together, so ito na, tayo na magkakasama na sinagip ni Lord. Ang turing sa atin, we are His house. Tayo na ngayon ang tabernacle, tayo na ang templo ng Pangdiyos, ang kanyang banal spirito ay nananahalan sa atin, built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone is Jesus Christ Himself. Verse 21, we are carefully joined together in Him.
becoming a holy temple for the Lord. Through Him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by His people. So dati rejected tayo. Dati hiwalay tayo kay Lord. Pero lahat ng sinagip mula sa dating buhay, pinagsama-sama tayo ni Lord. At ang Kanyang banal na Espiritu ay dapat nananahanan sa atin. Kaya hindi na tayo stranger sa isa't isa. Now, going back sa teksto natin kanina sa Deuteronomy, di ba, mahalaga ang tradition nila. Huwag nyo silang bababuyin. Huwag nyo silang babastusin. Ano ang buhay nila dati? Kalaban. How much more ngayon, kapatid, hindi na tayo magkakalaban dapat. Mag-brothers tayo ng sister. Dapat nga mas may lalong pagre-respeto tayo sa isa't isa. Mas lalong may paggalang sa isa't isa. Why? Iisa na lamang kasi tayo. We are joined together. Naiintindihan niyo ba, kapatid? Number 2. So, unang-una, number 1. Ano yung number 1? First, we are captured by God. Second, it was the bridegroom choice. Ang may choice, hindi tayo. Ang namili sa iyo ay ang Diyos. Hindi sino man sa amin. Representative lang tayo sa isa't isa, kaya nandito tayong lahat. Pero ang pumili talaga sa atin, si Lord. Kasi alam nyo, kung tao lamang masusunod, palagay ko, ang mamababait lang ang nandito. At marami sa ating kasama ako, wala tayo rito. Kung standard ng tao ang gagamitin sa pagpili. Tama? Dahil lahat tayo magpipintasan, bakit ko pupuntahan yan? Bahagi ng Word of God, lasinggero yan, babaero yan, bakla yan, tomboy yan. Wala nang pag-asa, mabago yan. But thank God, ang pumipili sa atin ay si Lord. Inuudyukan lang tayo para puntahan natin ang isa't isa. Kaya magpa-udyok ka naman. Can you say amen? At wag na kung ano-anong dahilan sinasabi mo, Lord, pagpe-pray ko pa, pagpa-fasting ko pa, pag-iisipan ko pa, pipil ko pa. Kapatid, in the olden time, 1 month lang ang binibigay. Can you say amen? Kita niyo yung pagdideceive, pagdadayo sa atin Satan. Kaya marami sa ating kapatid, maraming namatay, maraming nasirang buhay, maraming nakahiwalayan, hindi pa rin natin napupuntahan. Wasak ng buhay natin. Wasak ng buhay nila. Come on. Kaya nga, kanina, di ba, nabasa natin, huwag nyo sayangin ang bawat araw. Lalo na kung naunawaan nyo kung anong ginawa ni Lord sa atin. Magsagip tayo. Can we say amen? At kung ikaw yung taong sinasagip, magpasagip ka naman. Can we say amen? So, sinong pumili sa atin? Si pastor ba? Si Lord. Sa Romans 5:6, grabe, paano tayo pinili ni Lord? Romans 5:6 hanggang verse 8, Christ died for us at a time when we were helpless and sinful. Kailan binigay ni Lord ang kanyang buhay para sa atin? Nung tayo ay baboy pa, tayo ay masama pa, tayo ay rebelde pa, tayo, kung may bakla man dito, ikaw bakla pa, tomboy ka pa, at pangit ang isipan mo, suwail ka, kapatid, matigas ang ulo mo, hindi ka matulungin sa magulang mo, wala kang respeto sa magulang mo, kapatid. Yung ganun ang isip mo, ganun ang buhay mo, doon binigay ni Lord ang kanyang life. Hindi yung matino ka na. Hindi yung maayos sa buhay mo. Hindi yung masipag ka na. Naintindihan niyo, kapatid? Binigay ni Lord kanyang buhay nung hindi pa tayo kaibig-ibig. Verse 7, no one is really willing to die for an honest person. Okay, no? Dito ini-explain ni Pablo ng mabuti kung anong sacrifice binigay ni Lord para sa atin. Para sa iyo, para sa akin. Ang sabi rito, walang taong ibibigay niya ang kanyang buhay para sa isang mabait na tao. Para sa mabait na tao yun, ha? Ay, malabo makita, kapatid.
Parang ganito, Sister Vicky, pagpalagay natin hindi kayo mag-asawa. Mabait. Talang grabing bait si Alex. Ang sabi ng Bible, walang tao ibibigay ang buhay niya para kahit mabait pa si Alex. Naintindihan niyo na, kapatid? Though someone might be willing to die for a truly good person. Although may exemption, baka meron naman. Pero yung truly good. So, ang text nagsasabi sa atin, meron kahit papaano, mamamatay pa sa isang good girl, pa sa isang good boy. Pero walang mamamatay pa sa isang masamang tao. Naintindihan niyo, kapatid? Nasusubaybayan niyo? But God showed how much He loved us by having Christ die for us, having suffered for us. Kailan? Maayos na tayo? No. Even though we were sinful. Nakita niyo comparison? Binigay ni Lord ang kanyang buhay nung masama pa tayo. Kaninong desire? Desire mo ba yon? No. It was God's desire na mabago ang buhay natin. Brother James. Desire ni Lord yan. Hindi desire ng asawa natin, hindi desire ng anak mo, sana magbago tatay ko, sana magbago nanay ko, sana magbago yung asawa ko. Bihira, merong magbago sa ganon. Pero kung si Lord ang magpabago, merong talaga mababago. Tama po ba, kapatid? Dami nang dumaan dito, kapatid. Sabi niya, Pastor, baptize mo na. Pagka na-baptize yan, ibaborn again natin. Magbabagong buhay din yan. Dami ko nadaan. Kaya, sobrang bait ko talaga nun. Sige, baptize natin. Wala pang 1 year, malabibilta mo, hiwalay na. Sabi mo, pag binaptize na natin, magbabagong buhay na yan. Linoko mo ako Kaya, madali ako maloko noon. Kaya ngayon, hindi ako nang basta-basta magpapaloko Kapatid, ang kaya lang magbago sa atin, si Jesus Christ. Can you say amen? Hindi ikaw. Kahit mabait ka, hindi yan basta-basta mababago. Kaya ilapit mo siya kay Lord. Si Lord lang ang pwede mag-touch ng heart natin. Wala. Di ba, Brother James? Ang nagpapabait ba sa'yo, asawa mo? Iba si Lord? Iba. Iba si Lord mag-touch ng heart. Can you say amen? Kaya kung hindi ka nagbabago, manhid ka sa touch ni Lord. Delikado ka. Delikado ka. Kasi lahat ng natatouch ni Lord, meron nangyayaring pagbabago. Lahat ng binihag ni Lord, meron nangyayaring pagbabago. Kaya kung ikaw nagmamatigas at walang nakikitang pagbabago sa'yo, baka hindi ka pa na-captive ni Lord. O maaaring manhid ka. O maaaring hindi mo iniisip yung sufferings ni Lord sa krus para sa'yo. Can you say amen? So it was God's desire. Number 3, naghanap siya na ibibihag. Siya ang pumili, number 2. And number 3, may mabago. Di ba, kapatid? Yung asawa ko, grabe rin ang love story namin yan. Di naman dati marunong magluto yan bakit siya natuto magluto? Dati ang alam lang yan, labada. Ngayon, marunong siya mag-ayos ng bahay. Masarap na siya magluto. Alam niyo, kapatid, pag natikman yung spaghetti ng asawa ko, i-reject mo na ibang spaghetti Iba siya magluto. Kaya ako, hindi ako basta-basta kumakain. Kasi mataas na yung standard ng asawa ko sa pagluluto Yun ang hahanapin mong lasa. Nagigets niyo ako, kapatid? Yun na. Kaya pagka alam ko ibang nagluto, hindi ko na tinitikman yun. Kasi kung titikman ko, tapos hindi ko malasahan yung luto ng asawa ko, hindi na mag-i-enjoy. Pero ang pinupunto ko, kapatid, pagka sinagip ka na ni Lord,
At walang nag-recommenda, Lord, kunin mo lang si Julio, mabait yan. Walang recommendation kay Lord. Siya talagang pumili, Brother James. Anong gagawin mo pa? Hindi ka ba magkapabago? Tandaan mo, hindi ordinaryong weapons ang ginamit ni Lord para masagip ka. Hindi ka ba bang magpapakatino? Going back sa ating text, di ba? Binigyan sila ng 1 month para mapag-isip-isip. Then after that, kakalbuhin. Tama ba? At puputulan ng kuko. So, ibig sabihin, yung dating buhay, may mababago na. May new look ka na dapat. Hindi pa pwede kinuha ka ng Lord, ikaw pa rin yung dating tao. Dapat may mabago. Nagigets niyo, kapatid? So, all things have passed away. Sa 2 Corinthians 5:17, Amplified Bible Version, therefore, if anyone is in Christ, palitan natin is in Christ, na captive o pinalaya at kinaptive ni Jesus Christ. Anong sabi dyan? So, ang ibig sabihin niya ay grafted, dinikit ka, dunugtong ka, joined to Him by faith in Him as Savior. Ano na mangyayari? He is a new creature. Nakita nyo? Nung merong nakitang gwapa, maganda, anong gagawin? Kinalbo at pinutol. So meaning to say, yung dating itsura niya ay nakaplipas na yun. Di ba tayo, tulad ginawa ng asawa ko, ang gusto niya, paligayahin ako. Di ba, sister? Nung yung linigawan ka ba ng babes mo, lahat ng ayaw niya, ginagawa mo, sister? Di ba hindi? At dapat lang. Tama, Brad? Tama ba sagot niya, Brad? Baka mamaya mag-away kayo sa bahay. Di naman na. Usually, ganon. Kung sino minahal mo, kung ano yung sinasabi niya, sinisikap mo gawin. Yung mga, balikan natin yung pagkadalaga nyo nun. Pagkabinata nyo nun. Di ba? Nung bago kayo ligawan, kung ano lang suot mo, tama ba? Kung ano lang amoy mo, tama ba? Tama ba? Tama ba? Pero nung may nakita na sa'yo, ba? Magtataka magulang mo, ba't ganyan ang suot mo? Dati-rati naman, punit-punit. Kita nyo, mansan suot dito, mga punit-punit. Ngayon, maayos na. Hindi pa kasal yun, ha? Pero iba na itsura. Tama po ba? Nagigising na maaga. Malinis ang bahay. Dati naman, hindi nagwawalis. Ano? Pakita. Siyempre, yung lalaki naman, wow. Ganda pala asawa ko. Pero dati naman, hindi naman nagsusuklay yan. Hindi maintindihan mo ka. So may new look. Why? Gusto mo ma-please yung mangliligaw sa'yo. Pero after 1 year, nagkaabugbugan na. After 2 years, nagkakahiwalayan na. Pero si Lord hindi nang iiwan. Tama po ba? At minahal ka niya na hindi ka maganda. Minahal ka niya na makasalanan pa tayo. So di ba dapat lang magpakaayos tayo kay Lord? Dapat lang magbihis tayo para kay Lord? Dapat lang magpaganda at magpagwapo tayo para kay Lord? Kasi pakakasalan tayo one day. Mamaya meron tayong mababasa. One day pakakasalan na tayo ni Lord. So anong gagawin natin ngayon? Lahat inaayos natin. Lahat papapurun na natin. Kasi nagre-ready tayo pa sa kasal. O sino rito nakaranas ng kasal? Ilang oras kayo sa parlor? Sino nakaranas dito? Di ba yung uso pa noon, ang daming clip na linalagay? Naalala niyo yun, mga nagpapakasal noon? Ang daming hair clip. Sino nakayos ang ganon? Ilan na uubos yung hair clip? Di ba ang tagal? Ang sabi ng Bible, wag natin sayangin. Redeeming the time. Habang hindi pa dumadating sila, para masigurado na tayo na pakasama tayo sa kasalan na yon. Amen? At the same time, wag mo lang sariling isipin mo. Magpakatapang ka naman pa sa asawa mo. Magpakatapang ka para sa kapatid mo. Magpakatapang ka naman sa kapitbahay mo. Share the Word of God.
Can we say amen? Hindi ko ano-anong dahilan pa na gusto mo, ikaw ang mag-dictate kung kailan mo sila babagihan ng Word of God. Letter B, there must be a mark of separation. Di ba? Kinuha, yung gusto niya, ihihiwalay na. Tama po ba? Kaya nga, gakalbuhin, gugupitan ng kuko para makita yung mark of separation. Ay, naiiba na tayo. Sa 2 Corinthians 6:17, the Lord also says, leave them and stay away. Don't touch anything that isn't clean. Then I will welcome you and be your father. You will be my sons and my daughters as surely as I am God, the all-powerful. Parang ganito, kapatid. Kung uunawain natin mabuti ang teksto, dati ka naninigarilyo. Nakita ni Lord, ang iba, wala, ano yan? Anong tawag, Kapre yan. Ngayon, meron pa yung vape, mas malakas usok lumabas, di ba? Kapre yan. Huwag mo pansinin yan. Huwag ka magpaligaw dyan. Still, nakita ka ni Lord. Gusto kong sagipin, Brad. So dahil sinagip ka ni Lord, anong sabi ng Bible? Yung dating marumi, huwag mo na uling hipuin. Separate. Humiwalay ka na. Amen po ba? Amen po ba? And pagka ginawa mo yun, yung dati mong ginagawa, yung dati mong kinasanayan, yung dati mong kapatid, iniibig, inaasam, pag nakita ni Lord, hiniwalayin mo na dahil bad yun, evil yun. Anong sabi ng verse 18? And then I will welcome you and be your father, and you will be my sons, my daughter, as surely as I am God, the all-powerful. So meaning to say, hanggang walang nakikitang separation si Lord. Hanggang hindi mo iniiwasan yung dati mong buhay na yun ang nagdahilan kaya napalayo ka kay Lord. Ang sabi ng scripture, hindi ka pa rin magiging anak ni Lord. At hindi mo pa rin siya, wala kang karapatan tawagin siyang ama mo. Kasi wala pang separation eh. Wala pang separation. Paano tayo pakakasalan kung hindi pa rin tayo separated sa dating buhay natin? Tama po ba, kapatid? Parang ganito. Ayan, nakita mo maganda si Vicky. Plano mo na siyang pakasalan. Pero ang problema kay Vicky, mas masaya sa kasama barkada. I-date mo lang. Hindi, sige, bukas na yan, kasama ko barkada ko. Papakasal mo pa ba yan, Brother Alex? Ano sasabihin mo? Doon ka na sa kaibigan mo. Wala ka palang time sa akin. Ayaw mo palang humimulay sa kanila. Okay, doon ka na tumira. Ayoko na sa'yo, maghahanap ako ng iba. Naintindihan niyo ang verse? Dapat may separation para mapakasalan ka ng ating Panginoon. So verse 14, kung pwedeng buksan niyo ang 2 Corinthians 6, no? So verse 14, huwag makirelasyon sa hindi kapalalampalataya. For example, meron ka ngayong kasintahan na unbeliever, hindi mo kasama sa church. Ang sabi ng Bible, hindi siya para sa'yo. Hiwalayan mo siya. Ay, mga naulang na yung people sa'yo, sa inyo noon, 10 years, 20 years, matitigas ang ulo. Hindi hiniwalayan. Pastor, basta na-baptize siya, magbabago na yun. Hindi nila hiniwalayan. Kaya silang hiniwalay ni Lord. Tama po ba? Kung hindi mo sila kayang hiwalayan, ikaw ang hihiwalayan ni Lord. O anong gusto nyo? Umiwas ka na sa dati mong kaibigan, barkada, dating gawi, para ikaw ay pakasalan ni Lord? O still gusto mo kasama pa rin sila? At ikaw naman hihiwalayan ni Lord? Make the decision. At mag-isip-isip ka na. Hindi na magandang panahon. And besides, umiidad na tayo. Hindi na tayo pwede makaksay ng panahon. Verse 16, hindi lamang ito'y mabagay na pinaiiwas sa atin, Lord, mga hindi natin kapanampalataya. Ang sabi rito, pati yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lisanin na ninyo yan. Kasi ang gusto ni Lord, siya ang sasambay natin. Yan, kung nababasa niyo take away ni Brother James, ang liwanag take away ni Brother James. Bet natawa si Julian.
Baka nangopya ka lang kay Julian, ha? So anong pinapagawa sa atin ng ating Pang-Diyos? We must break with old relationship. Letter C, take away her own former glory to give a new glory. Anong ibig sabihin to? Sa 1 Corinthians 11:15, but if a woman has long hair, it is an ornament and glory. For her, long hair is given to her as a covering. Sa contemporary English version, but long hair is a beautiful way for a woman to cover head. Now, balikan natin yung teksto dati kanina sa Deuteronomy. Nung napili siya at palayaan para maging captive, anong ginawa doon sa babae? Kinalbo at ginupitan ng kuko. New look. Pagdating naman natin, kapatid, kay Jesus Christ, ibang new look. Kasi dapat may mark of separation. Pag nakita ka, ay, anak talaga nila to. Ay, ito yung papakasalan. Kaya, kapatid, ang ugali ng tunay ng Church ni Lord, ang babae ay nagpapahaba ng buhok, hindi nagpapaputol. Kasi ito yung gustong pagbabago na gawin ni Lord sa iyo. Napapansin niyo matatagal na rito ng mga manampalataya, walang nagpapaputol ng buhok. Kasi anong sabi ng Bible? Long hair is beautiful way for a woman to cover her head. Okay. Balikan natin yung teksto kanina. Although, sa tingin ng kawal, maganda rin babae, pero mas gaganda kung makakalbo. Nakita nyo, papakalbo ako para mas maganda ako sa inyo. Mas gwapo. Pero pagdating kay Lord, mas magiging maganda ka, mga kapatid kong mga babae rito, pagka hindi ka nagpapaputo ng buhok. Mas maganda ka kay Lord. Na ang tanong ko sa inyo, kanino nyo ba mas gusto magpaganda? Amen. Kay Lord lang. Tama, sister, kay Lord. Kaya, hayaan mo kung anong pinagsasabi ng ibang tao dyan. Higpit mo sa church nyo, hayaan nyo na. Nagpapaganda tayo kay Lord. Kay Lord tayo magpaganda. Magpapaganda ka sa gwapo, kapatid. May oras pa ba ako? Gusto ko lang insert to. Kasi gusto ko alagaan yung mayut dito eh. Kasi experience ito ng marami. Ingat kayo. Dapat yung kung sino magiging boyfriend nyo o girlfriend nyo, yun na talaga mapapangasawa. Bakit? Sabihin nyo sa akin, bakit, pastor? Okay. Halimbawa, si Eliza, nagkaroon ng boyfriend na lalaki. Sasabihin ng boyfriend na lalaki, kung mahal mo ako, bigay mo sa akin yan. Binigay ni Raisa. Sample lang naman. Sample lang. Eh, siyempre, yung lalaki, nalaman, easy to get ka, isang araw magsasawa na yan, iiwalang ka. May ibang lalaki naman dumating, Raisa, kung mahal mo ako, ibigay mo sa akin. Eh, ikaw naman, dahil may experience ka na, madali mo na ibigay. Hanggang sa bumilang ka lang, 1, 2, 3, 4, lahat, iniwanan ka. Totoo naman nangyayari yan. Tama po ba? Eh ngayon, may matinong lalaki. Kahit alam niya yung past mo, pinakasalan ka. Ito yung problem. I hope maintindihan niyo ako ng gusto. Dumating ang intimate moments, gabi. At tuwing may intimate moments, kapatid, isip yan, hindi mo kayang pigilan. Bumabalik yung memory mo sa unang lalaki mo, bumabalik yung memory mo sa pangalawang lalaki mo, pangatlo, pang-apat, pang-lima, ilan man yan tumikim sa'yo. Reality yan, kapatid. Walang makapagpigil sa asawa. Then, ganun din sa asawa mong lalaki. Habang may intimate moments kayo, may isip ng lalaki, ilang lalaki na dumaan. Eh, paano kung dumaan ka pa ng tomboy, dumaan ka pa ng bakla? Hindi po biro. Hindi po biro ang ganung klaseng relasyon. Naintindihan nyo, kapatid? Walang mapagpigil sa isip natin. Nakita nyo, yung mga lonely moments na ikaw mag-isa, yung lonely moments na mag-isa yung asawa mo. Bumabalik yan. Ang hirap na laban yan. Salamat lang kung Kristiyano na tayo. Na o-overcome natin yan. But it is a struggle hanggang sa buhay ka
Nandiyan yan sa'yo. Sino nakakatindi sa aking taas ang kamay? Reality ba yon? Reality yan. Gusto nyo ba mangyari sa relasyon nyo yan? Dating asawa, pagka nagsawa. Kaya ingatan mo yung virginity nyo. Kayo din mga lalaki, ingatan nyo ang sarili nyo. Palakpakan naman natin ating Panginoon. So, ito yung right order. Pagka tayo kinuha captive ni Lord. Balikan natin Deuteronomy 21 verse 12. Kaya nyo pa bang display? Ang sabi rito, bring her into your home. Ayan na. And have her shave her head, trim her nails. So ano yung tamang order? Captured? Kinuha ka ng Lord? So dapat may separation ka na? Separation mangyayari? Dadaling ka sa bahay ng lalaki? Hindi na yung dati mong kasama? Then, may new look, kakalbuhin ka. How? Explain natin to how. Put off the old and put on the new. Ang sabi sa Ephesians 4:22, you were told that your foolish desires will destroy you and that you must give up your old way of life with all its bad habits. Anong pinasusuko sa atin? Old ways at bad habits. Verse 23, let the Spirit change your way of thinking. Sino lang pwede magbago sa atin? Ang banal na Espiritu. Kaya mahalaga mapuspos tayo ng banal Espiritu. 24, and make you into a new person. You were created to be like God. Kaya pala, may pagkakalbo, may paggugupit ng kuko. At sa church time, may paghaba ng buhok sa babae. Ang lalaki naman, hindi tayo nagpapahaba ng buhok. Kaya magpakalbo na tayong lahat. Hindi. Basahin niyo yung kapatid, yung kaduktong about mahabang buhok. Pati lalaki. Ang lalaki, hindi pa pwede magpahaba ng buhok. Praise God. Why? So you must please Him and be truly holy. We are part of the same body. Stop lying and start telling each other the truth. So since magkakapatid na tayo kay Lord, hindi pa pwede may secret sa atin dito. Hindi pa pwede magsinungan, maglokohan tayo rito. Kaya marami na akong nasabihan, huwag mo bobolahin ha. Direct kasi, huwag mo bobolahin ha. Huwag mong lolokohin ha. Sinasabihan ko mga ibang kasama natin. At natututo naman sila. Sa atin, walang lokohan dito. Why? Isang spirito lang ang sumanib sa atin. And that is the Spirit of God. So ano pa? Put a new heart and a new spirit He will give. God will give us a new heart and a new spirit. Sa Ezekiel 18:30, therefore, I will judge each of you, all people of Israel, according to your action, says the sovereign Lord. Repent and turn from your sins. Don't let them destroy you. Marami ng tao nasira ng kasalanan. Put all your rebellion behind you and find yourself a new heart and a new spirit. For why should you die, O people of Israel? So, dapat magkaroon tayong bagong puso, bagong spirit. Ano pa? Next, unite with Jesus Christ. How? Through water baptism sa kanyang pangalan. Magpabautismo tayo. Sino rito hindi pa nagpapabautismo? Kapatid, wag mo patagalin yan. Dahil way ito ni Lord para ma-unite tayo sa Kanya. Basahin natin mabuti, Colossians 2:10 hanggang 13. And you have been given full life in union with Him. He is supreme over every spiritual ruler and authority. Verse 11, in union with Christ, you were circumcised. Anong klaseng circumcised? Hindi ito yung tuli sa laman, ha? Yung puso. How? Not with the circumcision that is made by human beings, yung ginagawa sa ating mga lalaki, but with the circumcision made by Christ, which consists of being freed from the power of the sinful self. Yun ang circumcision na spiritual. Tinutuli tayo spiritual. Verse 12, for when you were baptized, ito, kaya importante kapatid, para ma-unite tayo kay Lord, magpapabautismo tayo. Kaninong pangalan? Sa pangalan ni Jesus Christ. Kasi siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Bakit ka kukulang ibang pangalan sa bautismo? Siya bang nagbigay ng buhay? Kasi siya bang namatay ng krus? Yun ang dahilan kung bakit pangalan ni Jesus Christ ginagamit natin dito sa church. Dahil siya ang napako sa krus para sa iyo. Kaya napaka-importante kung may magpapabaptize dito, naririnig niyo pangalan ni Jesus Christ na binabanggit sa iyo pagka binabautismo ka. Lahat magsabing amen. And in baptism, you were raised up in Christ through your faith in the active power of God, who raised Him from death. You were at one time spiritual dead
because of your sins and because you were Gentiles without the law, but God has now brought you to life with Christ. God forgave all our sins. Number 4, malapit akong matapos, kapatid. At gusto kong unawain ito ng mabuti. Dahil maraming trouble sa mag-asawa dahil hindi nila ginagawa ito. Sa Ephesians 5, no, the church is Jesus Christ's bride. Tayo ang bride ni Lord. Yung mga nabaptize sa pangalan ni Jesus Christ, tumanggap ng bautismo ng Banal na Espiritu. Tayo ang aasawahin ni Jesus Christ. Sa Ephesians 5:25-27, listen attentively. Patapos na ako. But remember this means that the husband must give his wife the same sort of love that Christ gave to the church. Paano mamahalin ng asawang lalaki ang kanyang babae? Katulad ng pagmamahal ginawa ni Jesus Christ para sa atin, na asawa niya. Naaasawahin niya. So ang lalaki may selflessness. Unselfish yan. Handa niya, kapatid, tanggapin yung asawa niya. Anumang nakaraan yan. Tulad ni Jesus Christ, tinanggap niya tayo kahit anong nakaraan natin. Can we say amen? Christ gave Himself to make her holy, having cleansed her through the baptism of His Word, to make her an altogether glorious church in His eyes. She is to be free from spots, wrinkle, or any disfigurement, a church holy and perfect. Now, ano ang ginamit na noun sa church? He or she? She. Kaya nga tinawag tayo bride eh. She tayo. Kasi tayo ang aasawahin ni Jesus Christ. Tayo yung babaeng pakakasalan niya. Kaya binigay niya mga salita niya para ma-prepare tayo. Mahanda tayo. Di ba, kapatid, sino rito naka-attend ng mga kasal? Di ba, grabe, ang suot, grabe ang preparation, di po ba? Ganon din tayo. Hinahanda na tayo. Anong klaseng paghahanda? Ang sabi rito, she is free from spots. Dapat walang makita kung anong batik sa'yo, anumang wrinkles, or any disfigurement. Kapatid, halimbawa, Brother Alex, paborito ko si Alex ngayon. Pakakasalan na tayo. Kayo. Di nung tinabi si Vicky sa'yo, naamoy mo ang bantot ng bibig, ang bantot ng kilikili. Sasabihin mo, Victoria, araw ng kasal natin ngayon, hindi ka ba naligo? Pagtingin mo sa sapatos, ang dami pang putik. Vicky, pakakasalan kita, ba't ganun itsura mo? Naintindihan nyo? Itutuloy pa kaya ni Alex yan? Medyo malabo na yan. Ano pa kaya mangyayari? Pagkakasal na sila, baka mas malala. Di ba? Gets ninyo? Kaya we are being prepared by God. Kasi ayaw niya, meron sa atin makitang spots, free from spots. O mga nagbibingo dyan, spots yan, huwag ka lang magbingo, mga nagsusugal dyan. Kapatid, baka maiwang ka, hindi ka pakakasalan ni Lord. Wrinkles, kulubot, or any other disfigurement. Baka mamaya amoy sigarilyo ka pa. Amoy alak ka pa. Tumulag trompeta pag amoy sa'yo ni Lord. Oy, ikaw yung pakakasalan ko, bet amoy sigarilyo ka. Amoy shabu ka. Wala ka na. Kaya ngayon palang inaayos na tayo ni Lord. Can we say amen? Ang lahat ng gusto magpaayos, magsabing, Lord, nagpapaayos ako sa'yo. Sabihin mo katabi mo, mag-ayos-ayos ka nga. Biro mo, linika ka ni Lord lalaki pagtingin sa'yo, kung may kembot ka, papunta sa Kanya. Linika ka ni Lord na babae. Lumalapit ka kay Lord, ang tigas ng mukha mo. Dapat walang spots, walang wrinkles, walang disfigurement. Pakibasa nga sa ibang version. Kahit Tagalog, Brad, meron ka ba? Yung mabilis. Gusto ko yung mabilis. Yung mabilis. Kuha tayo ibang version. Lalo Tagalog, kung may Tagalog. Ang bagal, wala. Walang nagdala ng Bible dito. Brad. Ayan, lakasan mo, Brad. Hindi, yung yung bandang dulo na lang. Yung, 27.
Walang dungis. So anong nararapat? Banal ka sa harapan ni Lord. Hindi amoy sigarilyo, hindi amoy bakla, hindi amoy tomboy, hindi amoy ang dami ng lalaki dumaan sa'yo, ang dami ng babae. Hindi ganun. Hello? Gets ninyo, kapatid? Palakpak naman kay Lord. Now, letter A. Forget father's house. Bakit? The king will desire your beauty. Di ba kanina sabi ko sa inyo, maraming problema, ito yung source ng dahilan. Psalms 45 verse 10 hanggang 11. Hear, O daughter, consider and incline your ear to my instruction. Forget your people and your father's house, then the king will desire your beauty. Paano i-desire ni Jesus Christ ang kagandahan natin? Pagka ikaw ay may asawa, at hiniwalayan mo ang dati mong pamilya. Ang priority mo na ngayon, family. Kahit gaano pa kayo ka-close ang dati mong kapatid, gaano kayo ka-close ang magulang mo, pagka pinakasal ka na, ang priority mo ngayon, pamilya mo ngayon. Eh, sasabi mo, may close kami, hindi pwede. Kung talagang close ka sa nanay mo, tatay mo, o kapatid mo, ang pinakamagandang gawin mo kung close ka talaga, share the word of God to them. Dahil ang priority mo ngayon ay asawa mo at anak mo. At pagka nakita ni Lord yan, anong sabi ng ating Pang Diyos? Magiging maganda ka na sa Kanya. Can you say amen? So not until humihiwalay ka sa dati mong bahay, hindi ka magiging maganda sa muka ng ating Pang Diyos. At alam nyo ba, diyan nagkakaroon maraming problema. Na magkakasama sa isang compound, sa isang bahay, yung mga magkakapatid na may kanyang asawa. At kasama ang magulang. At hindi lamang yung kapatid, na ang turo ng Bible sa atin ay hiwalay mo na yung magulang mo. Hindi mo sabihin, magalit ka sa kanila. God is telling us, ang priority mo ay pamilya mo. Sino pa? Forget your people. Forget yung mga dati mong barkada, dati mong friends. Naalala ko, kapatid, hindi ko alam kung kinasal na kami ni Lita noon. Very close kami magbabarkada. Nagpapalitan nga kami si Pilyo. Sino nakaranas noon? Totoo yan. Totoo yan. Ganun kami ka-close. Tsaka ako kasi kumbaga, kung meron, ano ba tawag doon sa yung, di ba sa school meron bang parang, sikat ka sa school, ano tawag sa ganon? Parang heartthrob ka, parang sikat ka. Kasi ako nung kapatid, aywan ko, ano nakita na sa itsura ko. Minsan tawag sa aking father. Minsan yung bang approachable ako. Gusto na ako kasama nila. Iba, aywan ko, ba't ganun? Kaya nung nalaman nila kapatid, binihag na unilita, sabi ni Jerica Brittet, patay natin si Lita. Si Talis ang tawag sa atin. Grabe. Ayaw nila mahiwalay ako. Unionista pa ako noon. Officer ako ng union noon. Kaya ang dating ko noon, malakas ang dating ko. Then, buo pa buho ko. Siyempre, cute pa ako noon. Ngayon, hindi na eh. So, ang sabi rito, kapatid, iwanan mo naman dati mong barkada. Kasi ipopollute ka nila. Kasi, hindi nila natanggap yung aral ni Lord. Ikaw nakatanggap ng aral ni Lord. Ayaw ng Biblia, mahawa ang kauli. Naintindihan nyo? Gusto ni Lord, kaya gusto ni Lord, humiwalay ka. Even sa family. Minsan sa loob ng pamilya, may kanya-kanya mga parang kaugalian. Binabago na nga ni Lord yung nakaraan mo eh.
Ang gusto ni Lord na ugali mo ay dictated ng Biblia. Kaya ang sabi ng Bible, hiwalayan mo yung mga dati mong kaibigan, hiwalayan mo na yung dati mong pamilya. Kasi captive ka na ni Lord. Hindi ka niya magiging captive kung doon ka pa sa dati mong. Can you say amen? Forsake all to be His disciple. Ang sabi rito sa, kinakailangan i-forsake mo ang lahat para ikaw maging disciple ng Lord Jesus Christ. Sa Luke 14:26, you cannot be my disciple unless you love me more than you love your father and your mother. Does it mean i-hate mo parents mo? No. Walang sinabing Bible, i-hate mo sila. Meron ba kayo nabasa, i-hate mo tatay mo, nanay mo? Hindi. Ang sabi ng Bible, mas matindi ang pag-ibig mo kay Lord kaysa yung tatay mo, kaysa yung nanay mo, kaysa yung kapatid mo. Dapat mas matindi. Naalala ko yung patotoo ni Kahulyo, siguro mga ilang linggo pa lang yata siya rito nag-church noon. Sabi niya yata sa asawa niya, number 2 ka lang sa akin. Pero pinaliwanag naman kasi ang number 1 sa akin ay si Lord Jesus Christ. Ganun dapat tayo. Brad, dapat number 2 lang siya sa buhay mo. Kasi ang number 1 mo, sino? Jesus Christ. At huwag kayong magselos. Kaya ganoon din ang pagpili sa magiging boyfriend nyo. Kung sino mag-boyfriend mo, dapat yun ang mapapangasawa mo. Otherwise, maraming bad memories. Ang tawag ng soul partners, yung mga naging soul partners mo, magka-crop up yan. Masakit yun, masakit, mga kapatid. Saan na ba ako? Ganun dapat standard nyo. Alamin mo, Brad, nangliligaw ka sa akin. Faithful ka ba sa church? Hindi ka ba uma-absent sa church? Kasi kung ma-absent ka, baka mas mamahalin mo ko kaysa kay Lord. Dapat yung pipiliin yung lalaki babae, mas matindi ang pag-ibig na kay Lord kaysa sa inyo. Safe kayo doon. Can you say amen? Palakpak sa ating pang Diyos. So, love more than your father and mother, your wife, your children, and your brothers. Kasi kahit anak mo yan, dapat ang mas mahal mo, number 1 pa rin, si Lord Jesus Christ. You cannot follow me unless you love me more than you love your own life. Katatibuhay mo. Nakita niyo mga leaders natin rito, very committed. Pagod sila. Pero hindi na nila iniisip sarili nila. Love nila si Lord eh. Lalo yung mga pumupunta kapatid ng sa pang-alat, phase 9, hindi. Grabe ang sacrifice niyan. Why? Mas matindi love nila kay Lord kaysa sarili nila. Yan sabi ng verse 27, you cannot be my disciple unless you carry your own cross and follow me. Okay. Anong resulta? Nagpabago ka kay Lord. Minahal mo na siya kaysa lahat. Humiwalay ka na sa dapat mong hihiwalayan. Ano na mangyayari? May commitment ka na, nagsasacrifice ka na, faithful ka sa tithing mo. Hindi mo ina-absent ang bawat gawain. Kapatid, babae ka lang, hindi ka lang nagpapaputol ng buhok. Lalaki ka, hindi ka lang nagpapapabok. Lahat kapatid ang pinaggagawan, Lord. Although medyo mabagal, pero ginagawa mo, nandun na yung direction mo ng pagbabago, ano na mangyayari? The things na dati mong ginagawa, you do them no more. Dati kang bakla, naging lalaki ka na. Kasi hindi ka lang nagpapademonyo, hindi na si Satan ang hari mo. Dati kang tomboy, na umiibig ka sa babae, something is wrong, kapatid. Pero nalaman mo, mali yon, nagpapakababae ka na. So ano na mangyayari? Ano na mangyayari? Tumatanggap ka na ng ministry. Hindi ka nawawala. Hindi ka missing in action. Ano mangyayari? May kasalan mangyayari. Sinong gustong umattend ng kasalan? Dito namang tatapos, ready ng mga musician. Ang sabi ng Revelations 19 verse 7, kapatid, dapat excited tayo dyan kasi hindi na matagal eh. Malapit na yan, Kahulyo. Malapit na yan, Brother Jess. Grabe yan. Kaya dapat, ang itsura natin yan, kapatid, ready na itsura natin yan. Kasi hindi mundo ang papakasalan natin si Jesus Christ. Ready ka na. Lahat. Ready na. So we will be glad and happy and give Him praise.
The wedding day of the Lamb is here, and His bride is ready. Sino ang ready? Sino ang ready? Tayo. Ready na dapat. Huwag kang matulad dun sa mga foolish virgin. Umalis pa sila. Kaya ano nangyari? 5 lang napakasalan ni Lord. Gets ninyo, kapatid? Dapat ready na tayo. Hindi yung magre-ready pa lang. Kaya tayo, tumanggap na tayong aral, tumanggap tayong disiplina, tumanggap tayo ng correction mula sa kapatid mo, kapatiran natin, leader, tanggapin mo ng maluwag. Huwag ka magagalit. Kung sinabi sa'yo, mali ka, ayusin mo. Hindi kayo magre-rebelde, hindi kayo magwawala. Kasi ang sabi ng Bible, dapat ang bride ay ready na. She will be given a wedding dress. Grabe, may bagong kasuotan, made of pure and shining linen. This linen stands for the good things God's people have done. So ano yung kasuotan na yun? It symbolizes yung mga mabuting ginawa mo habang sa lupa. Kaya kapatid, hindi mo masusot yung damit na yun kung wala kang ginawa. Wala kang ministry, wala kang givings, unfaithful ka sa tithes. Wala ka na soul win. Kapatid, walang isusot kayo. Kasi ang kasuotan na yan ay ano? It's about the good things God's people have done. Naintindihan ba natin, kapatid? 9. Then the angels told me, put this in writing. God will bless everyone who is invited to the wedding feast of the Lamb. The angel also said, these things God has said are true. Tama ba yun o period? Tama, period ba yun o question mark? Di ba period? Anong ibig sabihin nun? Mangyayari. Kaya mapalad ang nakatanggap ng imbitasyon. Brother Alex, sa palagay mo, nakatanggap ng imbitasyon sa kasalin. Ikaw, Vicky, sa palagay mo. Ikaw, Julio, sa palagay mo, natanggap mo ng imbitasyon na rin sa kasalan na yun. Kapatid, dapat lahat tayo rito nakatanggap na. Alam mo, kasama ka talaga sa pakakasalan ni Lord. Ngayon, kung may doubts ka, ayusin mo yung doubts na yun. Magpakaayos ka. Kung hindi mo nararamdaman, kapatid, na kasama ka sa kasalan, delikado yan. And Revelation 21:2, ano mangyayari? At nakita ko ang bayang banal. Tumutukoy ito sa church, ha? Yung woman, yung she, yung bride, tayo yon. So huwag ka lang mawala. Ang bagong Jerusalem na nanaog, bumababa, mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan. So, tinukoy, kapatid, ang church, yung mga mananampalataya, as she, babae, ang noun ang ginamit sa atin. Sana tayo. At narinig kong isang malakas na tinig mula sa kaluklukan na nagsabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Di ba naalala niyo, nabasa natin kanina, pinananahanan tayo ng Banal Espiritu. We are tabernacle. Yung sama-sama tayo. At siya'y nananahanan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos ay sa kanila. At magiging Diyos nila. At papahili ito yung mararanasan natin sa mga pakakasal ni Lord, sa mga invited. Ano ma-experience natin? Sana tayo. Papahili niyang bawat luha. Wala nang luha in time na yun. Wala nang iiyak. Ngayon, marami pa tayong luha. Marami pang pains. Marami pang betrayals tayo mararanasan. Marami mga paratang, false paratang. Kaya minsan, lumuluhan lang tayo mag-isa. Lalo kung mag-isa lang tayo, doon lahat bumabalik. But God said, no more tears. Sino rito maiyakin? Praise God, magkatabi pa kayo. Yung mga pamilyo itong dalawang to. Pero sabi ng Bible, wala nang iiyak. Kaya be ready kasi darating na yon, maging bride tayo ni Lord. Wala nang luluha. Ano pa sabi rito? At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Wala na rin kamatayan. Ngayon may kamatayan pa, may namamatay pa. At hindi na magkakaroon ng dalamhati. Anong dalamhati sa Tagalog? Sa English? What is dalamhati in English?
Sorrow. Wala nang sorrow. Wala nang regrets. Wala na yung mga past. Spilled milk na yon, tapos na yon. Saan pa? O, ng pananambitan, parang sisihan to, no? Parang accusation. O, ng hirap man. Wala nang hirap. At mga bagay ng una ay naparam na past. Kaya kapatid, mapalad ang makakasama dyan sa kasalan na yan. Kaya be sure, mapasama ka, kaya magpaayos tayo ngayon kay Lord. Can you say amen? Verse 5, at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. Kaya ngayon kapatid, masanay natin sa pagbabago. Kaya kung may binabago sa iyo si Lord, magpabago ka para masanay tayo sa pagbabago. Huwag mong igigiit, ha? Lalaki ka, gusto mong maging babae. Huwag mo i-gate yan. Babae ka, gusto mo maglalaki. Huwag mo i-gate yan. Pupunta ka hell. Babae ka, iibig ka sa lalaki. Lalaki ka, iibig ka sa babae. Hindi ka po lalaki, hindi ka po babae. Can you say amen? Magpabago tayo. Saan pa? Saan na tayo? Lahat ay ba? At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang masalitang ito ay tapat at tunay. Verse 6, at sinabi niya sa akin, nagawa na ako ang Alpha at Omega, tumutukoy kay Jesus Christ, ang pasimula at ang wakas, at ang nauuhay ay aking paiinumin, walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay, ang magtatagumpay. Maraming laban, kaya importante, wag tayo lalayo kay Lord. Pahina tayo. Can you say amen? Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? No more tears, no more pains, at etc. Wala nang kamatayan. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Now, marami akong nababasa sa time natin babalik si Lord. Kaya, malaking posibilidad meron sa atin dito hindi makakaranas ng kamatayan. Sino ritong ayaw makaranas ng kamatayan? Masarap yun. Ako gusto ko maranasan yun at nasa kamay ni Lord yan. Kasi pagka hindi ka makakaranas ng kamatayan, wala nang abuloy, wala nang problema sa punerarya, walang gastos, di ba? At kung mamatay ka naman, uuuring ka, ganda-ganda mong namatay ka, tapos uuuring ka rin pala, mabubulok ka rin. Tama ba kapatid? But, huwag natin katakutan ang kamatayan, lalo kung na kay Lord ka. Ang mga matakot lang yung mga gusto pa rin manatiling bakla, gusto pa rin manatiling tomboy, gusto pa rin manatiling kapatid mambisyo. Ito lang kapatid ang matakot mamatay kasi alam na natin kung saan pupunta mga yan. Can you say amen? Wow, grabe. Kung sa time natin, meron sa atin dito hindi makakaranas ng kamatayan. Ang sabi rito, sa verse 51, dito na magtatapos, I will explain a mystery to you. Not every one of us will die. Wow, lahat magsabing wow. But we will all be changed. It will happen suddenly, quicker than the blink of an eye. Okay. Bigyan natin ng pansin to. Quicker than the blink of eye. Gaano kabilis yung blink of an eye? Ganun ang pagbalik ni Lord. Wala nang time para magsisi. Wala nang time, kapatid, para tawagin mo sino man. Oy, sama na tayo kay Lord. Wala na. Wala nang time para mag-share ng Word of God. Wala na. Wala nang time para mag-peace. Wala na. Kasi ang bilis ang isang kisap na mata. Ganun kabilis. Kapatid, wag mo sayangin ang itong mga pagkakataon ito. Parang iba sa inyo, masasak lang ang narinig nyo sa akin. Love lang ni Lord yan sa iyo. Pasalamat ka, matapang ang pastor na ito eh. Kasi kapatid, pag ayaw mo magpabago, wala ka ng pag-asa pag dumating si Lord. Kasi isang kisap mata. Kaya kung meron ka mang pagpasya na aayusin, now na yan. Dahil wala nang chance pag dumating si Lord. Can you say amen? Kahit ka prayer, wala nang chance. Kahit ka paghingi ng tawad, sibukan mo, alika sister, mukhang mamahaling cellphone mo. Sabi mo nga, please forgive me Lord, tas isang kisap mata. Tignan natin kung ano mas unang matatapos. Kisap mata ka, tas please forgive me Lord. Kaya ba? Kaya wala nang pag-asa para magsisi. Wala na. Diba? Kaya kawawa yung maiiwan. Kawawa yung hindi nagpaayos.
kawawa, inanatiling ganun ka pa rin. Kahit binabago ka ng Lord, hopeless ka na. At the sound of the last trumpet, the dead will be raised. Ang unang babangon ay mga patay na kay Lord. We will all be changed, so we will never die again. Our dead and decaying bodies will be changed into the bodies that won't die or decay. The bodies we now have are weak, mahina ito, mamamatay, but they will be changed into bodies that are eternal. Then, the scriptures will come. Church, grabe ang effort ginawa ni Lord para sagipin tayo. Sagipin para bihagin. Love ka ni Lord eh. Pero mo, ang mundo walang nakitang maganda sa atin. O ang standard ng kagandahan nila ay iba. Tayo, amoy sigarilyo tayo, amoy alak, amoy babaero, amoy bakla, amoy tomboy, and yet ang tingin sa'yo ni Lord ay maganda. Iba-ibang lalaki na dila mo sa bahay mo, but still, ang tingin ni Lord sa'yo ay maganda. Napakarumi mo ng babae, napakarumi na ng lalaki, and yet, ang tingin ni Lord sa'yo maganda. Doon tayo sinagip sa ganung buhay, Brother James. So, ano lang dapat natin gawin kay Lord? Magpakaayos. Yan ang best thing na bibigay natin kay Lord, magpaayos. At dalayan ko, ang mensahe na ito, kapatid, ay malalim ang dating sa puso niyo. Sana huwag niyo sasayangin. Mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Sana naman, huwag mo diktahan ang si Lord sa pagsagit ng kapwa mo, classmate mo. Now mo gawin yan. Share the Word of God. Sana next Sunday, makita natin ebidensya na ikaw talaga ay totoong anak ni Lord. May sinasama ka sa church dahil gusto mong makasama mo rin sila sa kasalanan. Huwag mo sarili ng kaligtasan. Kung nagagawa lang iba, bakit ikaw hindi mo magawa? Focus ka ba sa sarili mo? Selfish ka ba? Ang grateful ka ba sa ginawa ni Lord sa'yo? Hindi mo ba binibigang halaga ang cross? Kaya hanggang ngayon, tagal mo sa church, wala ka pa rin nasasabi. Di kapatid mo man lang, tatay mo lang, anak mo, something is wrong. Tanda mo, pag namatay yan, spilled milk na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Yes, marami sa ating spilled milk. Wasted life. Pero may natitira pa. Gamitin natin sa tama. Natitira. Dahil doon ka aayusin ni Lord. Kaya nga nakita ka pa rin maganda eh. Nakita ka pa rin maayos ka. Despite ang dami nang nawala sa'yo. Love ka ni Lord. Kumain tayo natin. Close your eyes. Kung meron sa inyong gusto pumunta rito sa harapan, maling na-touch ka na message na to.